atin po muling sasabihin, sa Old Covenant mga kapatid, yung Sabbath ay parang weekly reminder na darating ang araw na ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay makakahanap na ng complete rest with their coming or promised Messiah. At nung si Jesus Christ, nabuhay si Jesus sa cross, mula sa mga patay, nabuhay mula sa mga patay, naging reality na yung promise na yun, Brother Toto. Amen? No? Na tinuturo ng shadow na Sabbath, yung darating ng Messiah, na magliligtas sa atin, na magbibigay ng kapahingan. Naging reality yung promise na yan nung si Jesus Christ ay nabuhay muli sa mga patay. Hindi nilipat ng mga alagad ang Sabbath to Sunday, kundi isinabuhay lang ng mga alagad ang fulfillment ito sa pamamagitan ng kanilang faith and worship na nakasentro sa nabuhay sa mga patay na si Jesus Christ. Amen? Naging mahalagang event sa mga alagad itong resurrection ni Jesus. Hindi yung sa Old Covenant na Sabbath keeping o pamamangha. Ngayon, dumako tayo dito, Brother Toto, yung sa first day of the week na binabanggit sa Bible, tsaka ano ba ang pananaw ng early church tungkol dito? Siguro ang tanong natin, Brother Toto, bakit ba naging Sunday ang naging araw ng pagtitipon ng mga alagad? Kung wala naman palang inutos, wala naman palang naganap na pagbabago ng Sabado tungo sa Sunday, how come na maging sa kasaysayan, sa history at sa mga early records ng mga church fathers, how come na ang Sunday ay naging gathering day ng mga alagad? Ang totoo po niya mga kapatid, after ng resurrection ni Jesus, which is the greatest event in the history, no? Nagsimulang mag-gather ang mga early believers during the first day of the week. Matatanda mo, Brother Toto, nung time na si Jesus Christ ang na-resurrect, pinatay siya. Di ba nagkawatak-watak yung mga alagad? At doon sa John chapter 20, sabi ron, ang mga alagad ay nagtipon-tipon sa isang bahay na nakakandado ang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. First day of the week yun. At biglang lumitaw si Jesus Christ sa harapan nila. Hindi mo lang kumatok, hindi mo lang dumaan sa pinto, kundi bigla siyang nakalusot, nakapasok sa kwarto. No? That is for them is a miracle. They cannot believe their eyes. How come? Na itong at nakita natin ng ating mga mata na namatay, na at tumigis ang dugo, ang mga tinik tinik na korona sa ulo, at siya'y sinaksak pa na sibat sa tagiliran. Patay nung ibinaba sa krus. Kitang-kita nating libing siya. How come ngayon siya ay buhay? Glorified body siya. Glorified body. So para sa kanila, ito ay isang milagro. Ikaw ba naman, Brother Toto, nakita mo sa harap mo kung paano kinatay yung tao. Tapos after 3 days, biglang kakatok sa bahay mo. Baka sabihin mo po, yung nagmumulto. Hindi. Totoong si Jesus Christ. Nagpahawak pa nga siya ng kamay niya, di ba? Hipuin niyo nga ang aking mga kamay. Ako rin nga, sabi niya. So, ang naging Sunday po ang pagtitipon ng mga alagad batay sa record ng Bible. After nung makita nila na merong milagrong naganap, noong third day after Jesus Christ was crucified, nabuhay siya sa mga patay. Hindi po pangkaraniwang event yun sa panahon ng mga apostol.